kasalanan ng tatlong pari ito. Sila ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ang ating patutunguhan, isang lugar kung saan hindi kilos ang mga dahon kung walang kumpas ang Diyos. Noong taong June 1872, 4 na buwan pa lamang ang nakakalipas magmula ng paggarote sa 4 na pari. At habang nakakulong ang ina ni Pepe, sa kabilang dako, kailangang isang tabi ni Pepe ang problema ng mundo dahil kailangan niyang focus sa sariling kinabukasan. Kailangan na niyang maghanda sa pagpasok sa high school. Noong ika-10 ng Hunyo ay pumunta si Jose kasama ang kanyang kuya Pasiano sa Maynila at doon ay nag-take siya ng exam sa paaralan ng San Juan de Letran, ang paaralan na gusto ng kanyang ama para sa kanya, at nakapasa siya dito. At sa pagbalik nila dito sa Calamba ay nagbago ang isip ng kanyang ama. Anak ko, sa aking palagay ay huwag ka munang magtungo sa San Juan de Letran upang mag-aral. Sa halip, piliin mo ang matindi nitong karibal, ang Ateneo de Manila, upang mas lumago ang iyong kaalaman. Bumalik si Jose at Pasiano sa Maynila para mag-enroll sa Ateneo. Kaso nga lang ay hindi tinanggap ni Father Pirant ang kanyang admission dahil sa 2 rason. Una, dahil huli na itong nag-register. Pangalawa, ay maputla at payatot marahil sa kanyang edad. Buti na lang dahil sa tulong ni Father Burgos, natanggap siya sa institusyon gamit ang kanyang pangalan na Jose Mercado at hindi Jose Rizal. Sa unang araw ni Rizal ay nakinig siya ng mesa sa kapilyo ng university at taimtim na nagdasal sa Diyos na bigyan siya ng gabay at tagumpay. Dahil baguhan pa lamang na mag-aaral si Rizal, ay nasa dulo lang ng klase bilang isang eksterno, bilang isang pinakamababang mag-aaral. Makalipas ng ilang buwan, ay naging isang emperor si Jose, isa sa pinakamagaling na mag-aaral sa Ateneo. At sa pagtatapos ng kanyang unang taon ay nakakuha siya ng pinakamahusay sa lahat ng subject. Ngunit, dahil sa ilang mga problemang kanyang pinagdadaanan, ay naging pangalawa siya. Bumalik si Rizal sa Calamba upang magbakasyon, ngunit hindi na ito na-enjoy dahil ang kanyang ina ay nakakulong pa. At sa pangalawang taon ni Rizal, dahil sa kanyang disappointment na naranasan, ay nagsumikap siyang muli upang makuha ang pinakamataas na parangal. At sa pagbalik ni Rizal sa Calamba ay dali-dali niyang binisita ang kanyang ina at ikinuwento niya rito ang lahat ng kanyang achievement. At ikinuwento rin ni Doña Teodora ang kanyang panaginip. Anak, mayroon ako na panaginipan noong nakaraang gabi. At binigyan ito ng kahulugan ni Rizal. Ang ibig sabihin ng iyong panaginip na ay makakalaya kami. Noong March 1876 ay bumalik si Rizal sa Calamba at buong pusong ipinagkaloob sa kanyang mga magulang ang kanyang 5 medalya at matataas na marka. Ama, ina, meron po akong 5 medalyang gantimpala mula sa aking paaralan, anak ko. Mabuti anak, kami natutuwa. Pinagmamalaki ka namin, anak, sa itong karangalan sa ating pamilya. Naway mas lalo mo pang paghusayan ng iyong pag-aaral. Bago pa pala nagbakasyon si Rizal, ay binigyan siya ni Father Sanchez ng isang challenge task. Pepe, ako
Ako'y napahanga sa iyong ang galing sa pagsulat ng wikang Espanyol, kung kaya't hinahamon kita na sumulat ang isang makatang tula patungkol sa iyong bayan. Pagkatapos mag-aral ni Rizal sa Ateneo, ay nag-aral naman siya sa University of Santo Tomas na tinutulan ng kanyang ina. Anak, hindi ko pinahintulutan ng iyong pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Bakit po, inay? Sapagkat ako'y nangangamba na baka ikaw ay matulad sa mga karumal-dumal na ginawa sa mga pare. Hindi kasing taas ng marka ni Rizal nung siya ay nag-aaral pa lamang sa Ateneo kumpara sa University of Santo Tomas, kung saan ay nakararanas siya dito ng pagmamaltrato, diskriminasyon sa pagiging isang Pilipino,